Breaking news po mga kababayan, Senador Marcoleta at SP Cayetano, talagang walang atrasan, lumalaban, talagang pinasabog ang balitang ito. Ang Blue Ribbon mga kababayan ay tuloy-tuloy kahit anong mangyari. Dahil po ang lumalabas ngayon mga kababayan, itong mga tuplok at mga grupo ng mga bendalo, talagang sumosobra na sa kabugukan at katangahan. Ang ginagawa nila dito mga kababayan ay gusto nilang patahimikin at sirain at patayin ang tinatawag na saligang batas ng 1987 Constitution. Talagang nilalabag nila ang nasusulat sa ating batas. Talagang gagawa sila ng paraan para mawala ang usapan sa flood control. So dito mga kababayan, special session, tila mayroong niluluto para gawin nilang bendalo ang bansang Pilipinas. Itong pasabog ng Fearless 14 Marines na panibagong karagdagan para idiin ang mga tuplok na ito at mga bendalo. Talagang matinding ebidensya ang kanilang dala. Sinabi ni Senador Marcoleta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee kahit anong mangyari. Digmaan o revolusyon, magaganap ang Blue Ribbon na ito. Talagang pasabog na matindi ito mga kababayan. Talagang ginulat ni Senador Marcoleta at ni SP Cayetano ang kabulukan na mga bendalong ito. Ito ang sabi dito, mga kababayan. Wala nang atrasan talaga ito. Sabi nila, tuloy ang laban kay Cayetano Marcoleta, led panel to proceed with Blue Ribbon Committee hearing on alleged flood control scam. Matindi mga kababayan ito. Makikita nyo po ang nasasaad dito. Ano ba ang sinasabi mga kababayan? Ito, pakinggan muna natin ang sinasabi ng Mike Defensor. Bakit may special session dito? At itong sinasabi nila mga kababayan na paglipat ng isa na namang Judas na nagngangalang Pastor Joel Villanueva, talagang kinagat si Marcoleta at SP Cayetano para lumipat bakod dito sa mga tanga at bendalo. Ito ba itinakot o pinangakuan para mawala ang kanyang mga kaso? Matindi mga kababayan ito. Ito na ang pasabog. Pakinggan po natin ang balitang pinasabog. Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Lalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba, ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Matindi po itong pasabog na ito ni Mike Defensor. Kasama ng mga Marines, special session para sa Mindanao. Baka mauwi sa usaping liderato. Hala ka, mga kababayan ko. Kung Mike, anong next na mangyayari? Kaninong Blue Ribbon ang susunod? Meron po ba o wala? Kayo di ba, nakausap niyo po si Senator Marcoleta. Kailan po ba ang next na Blue Ribbon? Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot.
Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po'y nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Avellino versus Cuenca. etong Cuenco na kaso, noong una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Lalabas may quorum sila, 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali Ang ko, mabigat po- linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Ayun na mga kababayan ko, yan ang balak nila kay Senador Marcoleta. Aarestuhin at ikukulong lahat ng mga senador na kinasuhan ng mga gawa-gawang krimen. So nakakatakot ito mga kababayan na tila nagkakaroon po ng silent martial law. Dahil po nung panahon ni yung matandang Marcos, mga kababayan, ginawa din na ginipit din ng mga senador na lumalaban sa kanyang administration. So dito nakakatakot mga kababayan na kung sino po yung mga mauugong, maiingay na lumalaban, lalong-lalo na po sa nangyayaring korupsyon at pagnanakaw sa ating bayan. Iba na talaga ang sistema. Talagang very systematic, very well organized ang sindikato ng mga mafia ng pagnanakaw. Talagang mga nakabarong at nakakurbata na naglalakad sa red carpet. Ganyan po ang nangyayari ngayon mga kababayan. Kaya itong sila Senador Marcoleta at kanyang 10 kasamahan na lumalaban po para ilahad ang katwiran at ilabas ang mga maiitim na sikreto ng mga magnanakaw na ito, talagang ginigipit sila. Kakasuhan ng kung ano-ano, plunder, isipin nyo, donation lang, naging plunder na. Matindi ito mga kababayan. Pero yung mga tunay na may sala, aba, isipin nyo mga kababayan, ayun, malaya. Nakita nyo naman yung nangyari kay Chis Escudero na naghudas. Dito kay Villanueva na a-attend di umano ng special session sa Senado. Talagang lalabas na magkakaroon na ng opisyal na 13 na senador para sila ay maging majority. Dito lalabas ang walang katarungan at talagang binaluktot ang batas. Matindi ito mga kababayan, nakakatakot dahil mawawala na ang tunay na kalayaan ng bansang Pilipinas. Kumbaga pinagnanakawan na tayo, ginigisa pa tayo sa sarili nating mantika. Buwis dito, buwis doon. Bawat kakainin ay papasok sa ating mga bunganga. May kapalit na pera.
Yung pinaghihirapan natin, kinukuba tayo. Pinapatay tayo ng mga buwakang inang na mga ito. Kaya pati si Marcoleta ay gusto nilang ikulong para mawala na ang pag-iingay at ituloy ang investigation ng tinatawag na Blue Ribbon Committee. Matindi ito mga kababayan, nakakatakot ito. Pero sabi ni Marcoleta at SP Cayetano at ang mga sundalong Marines, ituloy ang laban. Kung nung panahon may Andres Bonifacio, kung nung panahon may Emilio Aguinaldo, Jose Rizal, ngayon may Marcoleta, may SP Cayetano at 14 Marines na lumalaban. Ito po ang pasabog, nakakagulat. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin si Robin Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung, So I'm sorry Kong. So ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si BP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? gusto nilang palabas Aba, matindi, no, mga kababayan? Isipin nyo si Senador Marcoleta, lahat pa ng mga senador, Robin Padilla, abay ikukulong na, mga kababayan. Kaya ba nilang gawin ito? Sa tingin nyo, mga kababayan, papayag po ang mga taga-suporta ni Senador Marcoleta na gawin nilang arestuhin at ipakulong si Senador Marcoleta. Sa tingin nyo, mangyayari yon? Nako po mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, sa oras na ginawa nyo yan kay Senador Marcoleta, 10 ng kanyang mga kasama, ipakulong at ipaaresto nyo. Sinasabi ko sa inyo, magtago na kayo sa inyong mga lelong, sa inyong mga taguan kung saan na tinago ang mga maleta. Hindi papayag ang sambayanang Pilipino na ipakulong si Senador Marcoleta. Siya na lang ang natitira. Sila SP Cayetano at ang kanyang 10 kasama na matitino ang lumalaban sa katarungan at ng katwiran. Kung mawala sila, mga kababayan, ano pa ang magandang kinabukasan ng ating bayan? Pamumunuan tayo ng mga buhaya, pamumunuan tayo ng mga Hestas Barabas, pamumunuan tayo ng mga Bendalo. Ano pa ang magandang hinaharap ng ating bansa? Puro pagnanakaw ang nangyayari. Puro pagpapasarap ng kanilang mga buhay, pagpapataba ng kanilang mga bulsa. Nakikinabang sila sa mga buwis natin. Nako po mga kababayan, isa pong masamang pangitain ito, isang masamang direksyon na hinaharap ng ating bansa. Talagang gagawin nila para masawata, mapigilan ang paglalabas ng katotohanan. Matindi ito Marcoleta, ikukulong. Naku po, hindi kayo magwawagi. Binabalak nyo pa lang yan. Maghalo ang balat sa tinalupan. Hindi papayag ang katwiran at ng katotohanan. Nalupigin nyo ang isang Marcoleta at ng mga makatwirang mga pamumuno dito. Yari kayo. Sinasabi ko sa inyo. Baka 10 magnitude na lindol ang mangyari pag si Marcoleta inaresto nyo. total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyayari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Block to the BBM senators? Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason kung bakit hindi siguro nakumbinse yung mga senador, kung naalala ninyo,
di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Kaya palagay ko, yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. May isa pang pangako ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad. Nagagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila. So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa. Yun din, narinig ko rin yan. Maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw Kaya yun din ang nabidinig natin sa Kongreso. Pero yan naman ay mga kwento lang. Pero alam niyo ho, kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pating impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman yung ating bansa. Yun nga. Ayan mga kababayan, isipin nyo, imbes na 16 po ang gagawing boto para mapabagsak nila si Sara, gagawin na lang po ng mga bendalo na 12. Bali-balita po mga kababayan, itong si Gatchalian ay merong ipinost sa kanyang official na FB account na nagsasabi na nangangailangan na 16 na senador ang boboto para maibik itong si Sara. Itong ating mahal na presidente na magiging mahal na presidente balang araw kasi sa 2028 mananalo na ito. So ang gagawin nila mga kababayan, dinilit ni Win Gatchalian Bobo Black itong kanyang post kasi nga alam niya na yun yung saligang batas, yun yung rules ng Senado sa impeachment. Pero dinilit po. So itong gagawin na lang special session, kasama na po ito sa impeachment ni Sara. So ang mangyayari mga kababayan para maituloy nila, magtagumpay sila sa kanilang mga gagawing mga kaanimalan, kabobohan at kabalbalan at kawalang paggalang sa saligang batas, talagang pati si Marcoleta ikukulong nila at lahat ng mga senador, lahat ng mga lumalaban, talagang kanilang gagawing gigipitin ito. Ganyan din ang nangyari nung martial law mga kababayan. Lahat ng mga lumalaban sa administrasyon nung matandang Marcos, talagang ginawa po nila, ginipit nila at kinulong. So ngayon mga kababayan, nagkakaroon pa ng silent martial law na talagang kung ano ang tatay, kung ano ang puno, yun din ang bunga. Yung matanda noon mga kababayan na si Marcos, magaling. Kahit nagkaroon ng mga ganon, napaunlad ang bansa. Hindi ginutom ang mga Pilipino. Pero ngayon mga kababayan, gutom na gutom ang mga Pilipino, pinagnakawan pa, benta doon, benta dito. Bendalo doon, bendalo dito. Matindi mga kababayan ang nangyayari ngayon. So tuloy pa natin ito. Yung corruption na nga, hindi na-resolve tapos patuloy pa rin ang pagyurak at pagwarak ng ating sistema ng gobyerno, ang ating mga institusyon at ang ating saligang batas. Patuloy nilang tinatakpan ang katotohanan. Yun ang dapat nating labanan. Kung Mike, di ba sila ngayon ay naka-lockdown? Tama po. So, Tama po. biglang next week, pag may special session para kanilang ipatibay yung 12-0 nila na yon,
magbiglang mag-o-open ang Senate. Wala na, clear na. Wala na security threat. Nawala bigla. Ay, pambihira, ano. Kakaiba talaga sa Senado, no? Talagang biglang Iba. nawawala pagka sa kanila. Iba talaga. Ako nagugulat. Maging yung pagpasok ko doon sa Senado nung unang araw, nung 18 Marines. Pero mo, hinarang kami. Alam mo, kasi pumunta kami sa taas. Siyempre, kilala naman ako ng mga ibang kasamahan doon. Tapos nakita nila yung ano, sabi, saan kayo pupunta? Sabi ko, doon lang kami sa toilet. And lapit, 5 meters away, sa second floor. Nung nakita nila yung mga sundalo, teka lang po, tayo pa, i-clear. Sabi ko, ba't i-clear mo pa? Yan lang naman yung banyo. Babalik ulit kami doon sa reception para nga mapapasok kami. Nagkakaharangan kasi doon sa baba. Tapos nung bumaba kami, nagkasigawan na. Nakita ko nga na hinarang ni Secretary John Vic Rimulya. Pero hindi ko actual, medyo malayo, hindi malinaw sa akin. Nung naglalakad na kami, si Atty. Baligod naman, hindi niya napansin, nagpapa-interview, nandun pa rin yung mga polis. Kaya ako mismo yung humila na kay Atty. Baligod. Sabi ko, Lika, na parang niisip ko, no, para sa isang institusyon ng demokrasya, para sa isang sinasabi lang poste o yung ating pillar of democracy, ang Senado, napakahirap magsalita. Napakahirap na para bang pumunta ka at magsabi ng katotohanan. Pati yun, gigipitin ka. Na nakakagulat dito sa ating kasaysayan ng ating bansa at yung evolusyon demokrasya. First time na nakita na, di ba? Ang Senado naman, talagang dyan ang banatan, dyan nagsasalita lahat. Dyan yung pinapakinggan ang bawat salita ng kahit sino. Pero ito mismo, inaharangan. At nitong pangalawa nga, andun na naman yung mga kapulisan para harangin sila. At nakita ko yun mismo na nakaharang yung mga pulis. Na, yun nga ang binanggit. Pero ito, natutuwa din naman ako dahil may mga pulis doon. May isang pulis bumulong pa eh. Sabi niya, Sir, pagka ganyan na po ang order na arestuin yung mga Marines, hindi na ho kami papayag. Tutulungan po namin sila. Hindi ko nababanggitin kung sino doon. Pero may ganyan naman simpatsya talaga. Naintindihan ko, trabaho din yung mga kapulisan natin. Pero siguro, kuminsan, pagka naman sinabi kahit trabaho lang, umaabot sa sukdulan eh. Dapat siguro yung mga ganitong klaseng panggigipit, nakikita na nila at huwag silang paggamit. Ayan mga kababayan ko. O ano naman ang sinabi ni Senador Marcoleta dito? Ito po. Ayan mga kababayan, makinig po tayo. Naku po, Marcoleta, ipapaaresto at ipapakulong. Ala ka. Matindi ito mga kababayan na itong sinasabi nilang ito. Sinasabi ko sa inyo, pag ginawa nyo yan, naku po, iba nang usapan yan. Talagang matinding gulo na yan na mangyayari pag si Marcoleta inaresto nyo. Naku po. Pinahayag naman ni Senador Rodante Marcoleta na security threat sa premises ng Senado ang dahilan kung bakit naantala ang pagsasagawa ng Blue Ribbon Committee o Blue Ribbon Subcommittee hearing sa programang Saganang Mamamayan ay tinalakay ni Senador Marcoleta na hindi ibinabahagi ng Senate Gatchalian-led faction ang mga nalalaman nito patungkol sa sinasabing banta sa seguridad sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Hindi rin naman galing sa ibang intelligence firm ang impormasyong nakukuha, kundi sa National Bureau of Investigation o NBI lamang. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin noong May 11 eh. Di ba? At saka May 13. Paano ngayon yan? Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na process na mabuti. Kung totoo, hindi. Pagkatapos, meron mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Ayan mga kababayan ko. For transparency, for a better democracy. Ayan po ang pasabog. Talagang gigipitin nila at ipapaaresto at papakulong si Marcoleta at lahat ang mga lumalaban sa kasamaan at pagnanakaw na ito. Kung sino yung mga nagsusumbong, kung sino yung mga tao na personalidad na ito ay talagang kanilang gigipitin at talagang aalisin ang karapatan para makapagsalita. Itatago nilang katotohanan para makita ang mastermind. Sino ang mastermind ng pagnanakaw na ito? Naku po, matinding gulo ito pag si Marcoleta inaresto nyo.
Hindi basta-basta si Marcoleta. Dahil ang babangga kay Marcoleta, giba-giba. Sa totoo lang mga kababayan, milyon-milyon. Baka hindi lang 50 milyon ang mag-rally niyan. Pag si Marcoleta inaresto nyo, kasi ipakulong nyo, nako po, baka lusubin ang kulungan at ilabas si Marcoleta. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan lamang po ang ating bahagi ngayon, mga kababayan. Kayo po ang musga, mga kababayan ko. Kailan tayo gigising? Kailan tayo matatauhan? Papabudol ba magpapabudol pa ba tayo? Kung ang mga bayani noon nagpakahirap para ipagtanggol at makamtan natin ang kalayaan natin ngayon. Ano masasabi nyo? Pag si Marcoleta inaresto nyo, naku mga kababayan, baka buong bansa lalabas sa kanilang tahanan para ilabas si Marcoleta. At totoo lang, mga kababayan ko. Yan lamang po ang aking bahagi. Salamat po.